Hello po mga dude. Welcome back po sa mga bumabalik, sa mga bago at cross-watchers. Maraming salamat po sa inyo. Mga dude, ayos lang po ba kayo dyan? Para sa lahat ng mga Libra. Divine Highest White Light, Angelic Beings, Divine Beings. Hingi po kami na makapangyarihan, extremely powerful po na mga mensahe para po sa mga Libra. Alone time. Napakaganda ng mensahe sa inyo. Wow. Maring alone time. Pwedeng alone, pwedeng mag-isa ka or kasama mo mga family members o yung loved ones po ninyo ay maaaring pumunta po kayo sa nature, sa beach, ganyan po. Sa dagat or pumunta po sa mga bundok. Connect with your ancestors. Wow. Connect with your ancestors. Plan a vacation, di ba? Wow, talagang magre-relax kayo. Bakasyon, plan a vacation. Punta po kayo sa, maaring sa ibang bansa po yan or sa ibang city or bibisita po kayo sa mga mahal po ninyo sa buhay, sa mga kamag-anak, yan po, family members, plan a vacation, or alone time. Maaring ang ilan po sa inyo ay magbakasyon sa ibang lugar, sa ibang bansa, yan po, na sasakay po kayo ng eroplano, na ikaw lang mag-isa, yan po. Meditate po ang ilan po sa inyo. Wow. Napakarami po. Connect with the earth. Yan po, tinatawagan ka ni Mother Gaia, ni Mother Earth, na kumonekta ka sa kanya kasi bibigyan ka niya. Marami siyang ibibigay sa iyo. Talagang, ito po yan, no? Kumukonekta nga kayo dito, maaring sa paraan ng pagme-meditate, pagdarasal, ganyan po. Or pakikipag-usap din po sa inyo pong mga ancestors. May puno din dito. Talagang may connection yung pag-connecta po ninyo kay Mother Gaia. Talagang mayroon pong malalim na connection. Mother Gaia kay Mother Earth ay paraan na rin po yan ang pag-connecta po ninyo sa mga ancestors. Na ang ilan po sa mga ancestors po ninyo ay sila po yung nagbabantay sa kalikasan. Lalo na sa mga puno. So, mari din po na may mga ancestors po kayo na galing po may mga ancestors po kayo na mga celestial beings, meron din po mga fairies, ganyan po. Or sa nature, sa kalikasan, sa kabundukan, sa mga puno nyo po sila matatagpuan. Kaya kung pupunta po kayo sa kalupaan, sinasabi dito, sa gubat or sa park, basta kung saan po may mga halaman, may mga puno, or probinsya, sa ilan kung magbabakasyon po kayo sa probinsya, kayo kay Mother Gaia, at gano'n na rin po sa inyo po mga ancestors. Doon nyo po, maaaring tinatawagan talaga kayo ng inyo po mga ancestors na pumunta ka sa specific na lugar or bansa para po makipag-communicate sila sa'yo. Yan po mga dude. So, maka-receive ka ng mga spiritual downloads, mga mensahe po mula po sa inyo po mga ancestors, sa infinite source, sa mga celestial beings, angelic beings. Positive affirmations, maaaring ginagawa mo na to kasalukuyan or mas mapagtutuunan mo ng pansin ang katulad po nito na affirmation. I love myself, I am beautiful, I am worthy, I am grateful, I choose love, I am healthy, I am happy, I am brave. Yan po. At iba pa pong mga affirmations nyo, mga dude. Yan po. Mas maganda talaga ay practicein nyo po yan. Mga dude, pag-practicean nyo na rin po dyan sa comment section, no? Kahit ano pong gusto po ninyong i-manifest, mga affirmations po ninyo, i-post nyo po dyan. Mas ma-amplify po yan, mas magiging powerful at mas malakas, mas mabilis mag-manifest kung marami po kayong gagawa niyan. Kung marami po kayo na talagang isa ang intensyon po ninyo, umasenso, maging maayos ang buhay, mahalin ang sarili, mas maging
ma-appreciate po ninyo yung worth po ninyo. Lahat-lahat na po yan, maging mas matatag ka sa lahat ng mga pagsubok, mas maging masaya ka, magkaroon ka ng inner peace, mas maging abundant, mayaman, ganyan po, multi-millionaire, multi-billionaire, ano man po yan ng mga positive affirmations po ninyo, i-post nyo po dyan, walang limitasyon, kahit gaano kahaba yan, yan po mga dude, wala pong sisita sa inyo dyan, ako na po nagsasabi sa inyo, wala pong sisita sa inyo, hindi magagalit si YouTube kung napakarami po at napakahaba ng comment po ninyo kasi mga positive affirmations po yan, hindi lang ikaw, mga dude, matutulungan nyo rin po ma-amplify, ma-boost ang manifestation ng mga iba pa rin po na nagpo-post dyan po sa comment section. Nagtutulungan po kayo dyan mga dude, hindi lang para sa iyo yan. At lahat po kayo ay magiging abundant, talagang marireceive po ninyo kung ano yung minamanifest po ninyo. Mas marami po kayo na pare-parehong high frequency o pare-pareho po kayong mataas ang vibration or vibrational energy. Mas mabilis, mas malakas na maririnig po yan ng infinite source, ng divine universe. Kahit iba-iba po yung inyo pong intensyon. Kasi positive affirmations, ibig sabihin para po sa kabutihan po ninyan, para sa ikabubuti ng lahat po yan. So yan po, mga dude. Sync with the moon, may connection din po sa ancestor po ninyo, na meron talagang nakikita ko po dito ay high priestess energy. So meron po kayong mga ancestors na talagang high priest or high priestess. Yan po, mga psyche. Meron pong spiritual gifts na makatulong sa kapwa. Ganyan po. Makatulong na magpagaling, nakapagpagaling. Meron pong healing ability. Yan po. So, makakatulong din po sa ilan na kayo po ay mag-release ng mga negativity po sa buhay po ninyo pag bilog ang buwan, ganyan po. Or, pag may buwan. So, basta kayo po ay magmamanifest o magre-release ng mga negativity, kung ano man po yung parte ng buhay po ninyo na nahihirapan po kayo, pwede nyo po yan i-release. Pwede po ninyong i-utilize or gamitin nyo po yung energy ng buwan. Ganyan po. Marami po. Do your own research, mga dude, na kung gusto po ninyong mas malaman pa kung ano po yung maitutulong or benefits po ng yung pagkonekta po ninyo sa moon. Yan po, sa energy ng moon. So, maaari din po sa ilan, 51 na po kayo or 41, 31, meron naman pong 35 o 39 na po ang edad po ninyo. Ang sa ilan naman po ay may dalawa po kayong anak, may dalawa kayong anak na babae. Meron din pong sa ilan ay single ka hanggang sa ngayon dahil marami ka pang pangarap sa buhay at priority mo ang sarili mo at ang pamilya mo. So, maaring sa ilan ay talagang mahilig kang magbiyahe, mag-travel, sumakay ng eroplano, ganyan po. Malakas ang intuition po ninyo, kumukonekta ka sa moon, sa stars, ganyan po, sa mga bituin. Yung third eye chakra po ninyo, mas ma-activate. Kundalini awakening po ito. Puro mga, kung mapapansin po ninyo, may mga mata po sa noo. Ganyan po. So, meron kayo talaga mga ancestors na mayroon pong kakayahan. May mga psychic power, psychic abilities. So, meron din po sa inyo na talagang malakas ang intuition. So, puro po ito mga third eye at crown chakra. So, meron talaga sa inyo na makakaranas ng Kundalini awakening. So, madalas makita po ninyo ay may makita po kayong mga numbers. Pwedeng sa phone number po ninyo, home address, may mga ganyan pong numbers. Or kahit saan po or oras, may makita po kayo na 555, 555, 333, 333, 444, 444, 111, 1111, 1313, 1414.
Meron din pong 8, 888, 333, 555, 222, ganyan po mga dude. So, meron din pong 999. So, kung meron po kayong mga ganyang numbers na 5, 1, 3, 9, 2, 4, 8, merong 6, merong 3, 13, 27. Alright, so, mga dude, tuloy lang natin sa mga Libra. Bakasyon, mag-relax, ganyan po, at makakatanggap ng regalo. Meron kayong matatanggap na regalo. Sa ilan, napaka-specific ng June 27. Meron din pong June 11, June 14, June 8, June 5, June 13. Yan po yung mga dates po, yung mga araw na maaring makatanggap ka ng gift. Yan po, mula po sa infinite source, kay God, divine universe, or kay Mother Gaia, kasi connect with the earth. Maring ito na yung sinasabi ng mga dude, ng mga ancestors mo na dali at pumunta ka na sa kung saan mang may park, ko kahit saang may puno, mag-meditate ka, or kahit hindi ka mag-meditate, at least ay magpasalamat ka kay Mother Gaia, kay Mother Earth, dahil meron talaga siyang ibibigay sa yung malaking regalo. Kasi ang ilan po sa inyo kasalukuyan ay may ganito po sa buhay po ninyo, relationship, sa kalusugan, sa career, sa trabaho, negosyo po ninyo, online platform po ninyo, creative projects, chaos and conflict ang kasalukuyan po ninyong kinakaharap. Sobrang stress ka na. Kaya nga siguro, ang advice na sa'yo ng inyo pong mga ancestors, ng mga divine beings, na magbakasyon ka, mag-relax ka, plan a vacation, alone time, mag-relax ka. Kahit po ang ilan hindi po makabiyahe, kulang ang budget, hindi makaalis, gusto mong maglakwatsa, gusto mong mag-relax, pumunta sa malayong lugar sana na mag-isa ka pero hindi mo magawa. Meron talagang sa ilan magagawa mo yan. Pero meron naman po sa ilan na maaring may trabaho po kayo, hindi nyo rin po yan magagawa. Ay, ito pong alone time ay kahit paano pinapaalala sa iyo ng infinite source, ng mga ancestors po ninyo, na kahit paano magkaroon ka ng time sa sarili mo, na kahit nasa bahay ka, na mag-relax ka, na gumawa ka ng mga bagay na kahit isang araw lang na ibalato mo sa sarili mo na mag-relax ka. Yan po, alone time. Kahit maglagay ka lang ng facial mask, ganyan po, or magpa-manicure, pedicure ka, or ano man po na, or manood ka ng paborito mong mga series, ganyan po, or mga gusto mo panooring series or movie, yan po, kahit nasa bahay ka lang, ay maging magaan naman yung pakaramdam mo, or magbabad ka sa bathtub mo, ganyan, mga dude. Lalo na, connect with water naman po kayo dito, water element, lalo na sa nature, sa dagat, talagang tinatawag ka ng dagat ngayon, beach, ganyan po, or swimming pool. Mas maganda nga kung sa dagat talaga, mas lalo kang makakakonekta kay Mother Gaia, sa mga ancestors mo, mas lalong gagaan ang pakaramdam mo, at marirelease mo lahat-lahat ng chaos and conflict sa buhay mo, ano man tong napaka-stressful na sitwasyon. Sa ilan naman po ay kahit magbabad ka na lang sa bathtub mo, or maligo, mga dude, malaking bagay na po yan. Makaka-relax, makakatanggal na rin po ng negativity. Yan po. 1 ulit. So, 111, 1111, napaka-significant sa ilan. Yan po ay sign na kayo po talaga ay mas magkakaroon ng mas malalim na connection sa infinite source, sa divine universe. Kaya, kahit ano pong i-manifest ay mabilis mong makukuha yan. 33. Oh, hala siya. 11 ulit. Hala, sobrang synchronized. OMG. 1, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 11. Okay, so maaaring may makita po kayong elepante, or maaaring sa ilan ay nasa Middle East po kayo, nasa mabuhangin po kayo at mainit na lugar sa ngayon, or maaari din pong kasalukuyan ay talagang mainit ang pakaramdam po ninyo, no, naiinitan po kayo, no, maaari nga pong nakatutok na yung ventilador sa inyo, so nagpapahangin, ganyan po, na yung init
ni Mother Gaia, yan po, ay wag mo daw isipin na kumbaga parang parusa ito sa'yo or nakaka-stress. Tanggapin mo na ganito yung sitwasyon ngayon, no? Mainit, ganyan po. Pero may solusyon ka naman dyan. Makakaisip at makakaisip ka, pwedeng maligo ka, paulit-ulit. Ilang beses kang maligo sa isang araw, or magbabad ka sa bathtub, or mag-swimming ka, ganyan po, maligo sa beach, sa dagat, or sa ilog, ganyan po. Or lumabas ka, lumanghap ka ng sariwang hangin, mas malamig, lalo na kung may mga pumunta ka sa mga puno, ayan, connect with the earth. Yan po. May mga mabuhangin talaga dito. Sumari din pong sign na rin po ito na kailangan mong maglinis. Yan po, magpagpag ng mga alikabok, ganyan po sa ilan. No? Makakatulong din po yan na mas maging mabilis po yung manifestation po ninyo, lalo na kung minamanifest po ninyo ay infinite abundance o swerte naman po. Lalo na mga doon makitaan po ninyo tong 1111 or may makita po kayong mga lucky charms po, yung mga pasabit po or keychain na elepante, ganyan po. Napakaswerte po ninyo kasi talagang biglaan ka nalang magkakapera niyan or makakatanggap ng regalo, monetary reward, monetary gift, or biglang may magbigay sa'yo, no? Na kung ano man yung item na or items na mga kailangan mo na bibilin mo pa ba yun, binigyan ka na, may nakatanggap ka, sa ilan makakatanggap ka ng regalo, ano man po itong bagay or appliances, may magbigay sa'yo na bagong-bago, makakatulong to sa'yo kasi imbis na bibilin mo, sulit, di ba mga dude, makakamenos ka, yung ibibili mo ng kailangan mo na materyales or kung naman po itong appliances or furniture o kung ano yung gusto mong bilhin na material na bagay ay may magbibigay sa'yo. Ganun na rin yun, para ka na rin binigyan ng infinite source ng divine universe ng pera, dahil nga yung pera naman na meron ka ay dadagdagan pa, madaragdagan pa po yan, lalo na 1111 o 111, yung manifestation po ninyo ay talagang ibibigay yan ngayon. Lalo na madalas nyo po makita 111, 1111. Mas magkakaroon kayo ng kapanatagan, yon, inner peace, sinasabi dito. Wow, butterfly. Lalo na sa matagal na kayo nahihirapan, meron dito 33 na ang edad mo or sa ilan 6 years ka nang nahihirapan, chaos and conflict. Yung na-stuck ka na sa ganyang mahirap na sitwasyon, na-stuck ka na sa career na walang bonus, walang incentives, walang increase, sa posisyon na ilang taon na, 6 years na, hindi ka pa pinopromote, wala pang movement, no, walang pagbabago. Na-stuck ka na sa disyerto. Yan po mga dude. At gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo. Sa ilan ay maaaring nagsimula ito noong 2016, 2015. Nagsimula na, nagtuloy-tuloy na nagkaroon ka ng mga matitinding problema na parang hindi na natapos. So, ito na po yung i-manifest po ninyo. Dahil 1111, 111, nakikinig sa'yo ang infinite source, nakabukas ang abundance portal, nakabukas, kaya samantalahin mo na the Grim Reaper. Merong mga hindi na nakakabuti sa'yo, okay? Hindi na nakakabuti sa'yo na mga relationship. Ito yung tatapusin. Ito yung matatapos. Yan po. Sa Grim Reaper card. Pero ito yung makakatulong sa'yo sa growth and expansion mo at babaguhin ito yung buhay mo. Transform your life. Yan po. Pero maaari din po na, kasi no second chances, ibig sabihin, kung meron man, kung sino man yung may connection sa inyo, sa trabaho man ito, mga tao or tao na may connection sa iyo na nagbibigay sa iyo ng drama, chaos, conflicts, ganyan po, no, toxicity, kung ano man po yan, no, or bullshit, kung ano nang pinagagawa sa iyo na kabullshitan, ayan po, yun po yung magta-transform. Ito po yung tatanggalin ng Grim Reaper energy. So, walang second chances dito. Okay? So, mga dude, maaari din ito na i-apply mo na rin ito sa sarili mo. Paulit-ulit na
may tao kang nakakasalamuha or kasama mo sa buhay na talagang paulit-ulit ilang beses mo ng maraming beses na ilang dekada mo ng pinagbibigyan, pinapatawad, yan po. Pero paulit-ulit pa rin, ganun pa rin ang ginagawa sa'yo, no? So, no second chances na po yan ngayon. May sumasabotahe po ng ginagawa or ng pinaplano or iniisip po ninyo, maaring nabanggit nyo po ito sa kanya, yun po, nagkakaroon ng jealousy or envious energy. So, mas maganda na, lalo na kung makita po ninyo 111 at 333, sign po yan na sinasabihan ka ng infinite source ng divine universe na kung meron kang mga plano sa ngayon, wag mo munang ipagsabi kahit kanino. Sarilinin mo muna yan. Yan po. Lalo na kung paulit-ulit mo daw pong makikita ang 111, 1111 or 333, sarilinin mo muna. At pagtrabahuan mo kung ano man itong pinaplano mo. Working on it, yung energy. So, pagtrabahuan mo kasi talagang ibibigay sa'yo ng divine universe. Engagement ring naman sa ilan. Wow. Engagement ring. So, meron, no? May union, meron talagang makakatanggap talaga or yan po, may engagement or pagpaplano na po ito. Mas maganda sa ngayon, huwag nyo na muna ipagsabi kahit kanino. Yan po. Kayo na lang muna nakakaalam. Kayo muna ng partner mo tungkol dito sa engagement. So, para hindi mahaluan kung ano man yung minamanifest po ninyo, love life man ito, magandang kalusugan, success sa trabaho, or kung ano man po yung pinaplano po ninyo sa career po ninyo, yan po, huwag nyo munang ipaalam kahit kanino, hanggat maaari, kung sino lang po yung kasama mo sa, kung halimbawa po yung romantic partner po ninyo, yung involved po dito sa engagement, kayo lang po munang dalawa, wala munang pagsasabihan. Ganyan po. Pero pag talagang siguradong-sigurado na kayo, yun na, mga dude. Pwede nyo naman na yan ipamalita. Pag siguradong-sigurado na. Kasi yung energy dito ay maaring sa ilan, kailangan mo talaga maglagay ng boundaries. May naiinggit sa'yo or nagsiselos, may gustong umagaw, yan po, na babae. Babae talaga. Maari din po sa ilan kung sa social media naman po, kung kayo naman po ay public influencer, may mga babae talagang naiinggit sa'yo. Yan po. Or gusto kang palitan, gustong agawin kung ano yung pinapakita mo sa buong mundo via internet, yan po, or globally. So, malakas talaga yung inggit sa'yo nito, ng mga to. Pwedeng hindi lang isang babae. So, kaya ang sinasabi dito, kahit na may mga ganyan, may mga haters po kayo, ay mag-focus ka talaga sa self-worth mo. At sa healing mo na rin, mga dude. May engagement dito, pero ito po ay talagang pagtatrabahuan mo din. Or maaring sa ilan ay pag-iipunan. So, hindi kayo magmamadali pag-iipunan. Dahil may plano kayong magpakasal, maybe next year. So, yan po, may engagement dyan. Or maaring sa ilan ay makakatanggap ka ng engagement ring. Or sa ilan naman po ay may mabibili kang sing-sing, yan po, or ring, na wala po itong kinalaman sa ilan naman po, yung ring na tinuturo dito ay regalo po ito sa inyo ng inyo pong ancestor. Para naman po sa mga nakafocus sa spirituality, na mas ma-develop ang inyong psychic power, kung ano man po yung namana po ninyo sa inyo pong mga ancestors, ganyan po. May ireregalo po sa inyo pong mga ancestors na sing-sing. So, maaring magkaroon ka ng interes sa napaka-specific na
sing-sing. Or pwedeng mabili mo to online or pwedeng may magregalo sa'yo. Ito yung tinutukoy ng ancestor mo or mga ancestors na para talaga sa'yo yan sing-sing na yan. Ay, may mask. May mask. Meron talagang hindi totoo sa inyo. Ganyan po. Mga fake. Ganyan po mga dude. Or enemies, frenemies, haters. Marami po kayo niyan. Mga nagpe-pretend lang. Gaslighting. Meron pong mga talagang magbubuyo sa'yo na magalit ka, mag-reply ka. Pero mas maganda, wag kang mag-react. Mas maganda na mas mag-focus ka dito sa iyong sarili. Self-worth, shadow work, self-appreciation. Wag mo silang intindihin. So, Deadma, keys on a ring, wow. Marami kayong options, maraming magkakagusto, maraming maaring makadate, keys on a ring, many options. So, meron din pong one night stand sa ilan. Cupid's arrow. So, meron sa iba, ito na po yung confirmation ng engagement. Talagang natagpuan nyo na or natagpuan nyo na talaga or sa ilan naman po ay mapag-uusapan na po itong engagement kasi talagang para sa inyo talaga yan. Siya talaga yung nakatadhana. Cupid's arrow. So, sa iba naman po na matagal na pong single, love is coming. Okay? Meron talaga. Ito yun, keys on the ring. Sa ilan naman po, mga dude, ay may mga susi kayong ito pong mga susi na to ay maaring susi ng sasakyan, ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong creative project, bagong negosyo, o kung ano man po ito, mga dude na makakatulong sa'yo. Okay, sa pag-angat mo, sa pag-asenso mo. 3 susi yan. Maaring meron ka yan. Sinasabi din dito ng mga ancestors mo na kung meron kang dalang susi palagi, yan po, lucky charm mo din siya. Okay, pampaswerte mo rin siya. Na hindi mo na kailangan magbibili ng mga kung ano-ano pang mga lucky charm, mga pampaswerte, mga pasabit. Kung may dala kang susi palagi, lucky charm mo yan. Ito yung sinasabi ng mga ancestors mo na kahit saan ka pumasok na pinto or kahit anong buksan mo, yan po, nagamit ang mga susi, ay isipin mo daw na tuwing magbubukas ka ay may magbubukas na malalaking opportunities or swerte sa buhay mo or huge amount of money, malaking pera. Yan po. Susi. Magkaroon ka ng 3 solusyon sa problema mo or maraming options. Marami kang options, marami kang pagpipilian na pwede mong maging solusyon or makatulong sa'yo sa kung ano man po itong chaos and conflicts. Yan po. Magkakaroon ng solusyon at hindi ka limitado kasi many options yan. So, marami kang pwedeng gawin para makalabas ka na or makaalis ka na sa ganitong chaos and conflict na sitwasyon po ninyo or feeling stuck. Ganyan po. Yung pong para kayong nakatali kahit hindi naman na wala ka ng ibang options. Ngayon, maaring sa ilan ay nagrereklamo ka na wala nang ibang mapagpipilian, ito lang talagang binigay sa'yo. Ngayon, marami kang options, marami kang pagpipilian. In any shape or form, kung ano man po yung pinagpipilian po ninyo, no? Mga dude. Offer, or mga tao na dapat bang magstay sa'yo or hindi na. Ganyan po. So, marami talagang may mga hidden agenda or hindi totoo ang pinapakita sa'yo. Yan, may mga nakamask. Yan po. At pakikilala mo na sila. Alaman mo na yan. At no second chances yan dahil hindi mo na sila hahayaan, hindi mo na sila pagbibigyan. Alright, so maganda yun. Maganda yun sa'yo, mga dude. Kasi talagang may boundaries na, no? Okay, mari sa ilan, mahilig po kayo talagang magsuot ng sing-sing. At gusto rin sabihin ng inyo po mga ancestors na
kung ano man yung talagang gustong-gusto mong suotin na singsing or lagi mong sinusuot na singsing, ayun na yun. Yun na yun, isa na yun sa mga lucky charm mo. Pampaswerte mo, yan po, mga dude, na pagsuot mo ay nakakatulong sa'yo na tumaas yung frequency mo at mas maka-attract ka ng positive energy. Ayan po, mga dude. So, meron din po na sign na maaring makakita po kayo nito, no, ng Grim Reaper sa maaring may mapanood po kayo na movie or series or meron po kayong makita sa social media na or kahit saan po na may Grim Reaper, ganyan po. Or image, picture, o yun po yung sa social media na naka-costume na Grim Reaper. Kung meron po kayong ganyan na ma-encounter, yan po ay paalala sa inyo ng infinite source, ng mga ancestors po ninyo, ng mga divine beings na huwag ka nang mag-alala kasi yung mga tao na gumagawa sa'yo ng hindi maganda, no second chances na yan sila. Matatapos na yan. Kung ano man yung ginagawa sa'yo na yung talagang nakakapirwisyo na sa'yo, no second chances na sila. Tatapusin na yan. Mawawala na sila ng connection sa'yo. Hindi na sila makakagawa ng kahit anong masama sa'yo. Hindi na sila makakalapit. Hindi na sila, kumbaga mga dude, hindi mo na sila makakasama. Yan po, sa bagong journey mo, sa bagong buhay mo ngayon. Kung may makita ka madalas mga Grim Reaper, ganyan po. Or may marinig ka na may nagsasalita ng Grim Reaper, ganyan po. Basta may kinalaman kay Grim Reaper, ibig sabihin po, lahat ng chaos and conflicts, tatanggalin na yan. May transformation, magbabago na ang sitwasyon mo, may growth, ganyan po. At lahat ng hindi makakabuti sa'yo na relasyon, ayan po, relationship is over. Or friendship is over. Ano man po yan, matatapos na lahat na nagpapahirap sa'yo, nagpapastress sa'yo, nakakaubos na, nakaka-drain ng soul mo, ng energy mo, divine energy, lahat yan, tatanggalin na yan. Matatapos at matatapos. May mga matatapos sa sitwasyon po ninyo. Yung nang-iinsulto sa'yo, magugulat ka na lang, hindi ka na pinapansin, or hindi na nagko-comment, or wala na, as in wala ka ng balita. Yan po. Yung mga nag-gaslighting, ganyan po, yung mga nambibisit sa'yo, mga naninira sa'yo, or yung nagbibigay sa'yo ng stress, o nagbibigay sa'yo ng pahirap sa buhay mo, magugulat ka na lang, mawawala na ng connection sa'yo. Matatapos na. Yun po yun. Yun na po yung sign na yun, mga dude. Or may makakita kayong, sa ilan makakita ka ng baby snake in any shape or form, sa video, sa picture, ganyan po. Or yung physical talaga, yung makita mo talagang totoong ahas, maliit man or malaki. Yan po, may makita po kayong ahas sa videos, or may mabasa ka na word na snake, ganyan po, or tattoo na snake, or sa t-shirt design, kahit saan nyo po makita, or sing-sing, kahit ano pong makita po ninyo na simbolo po, or yung talagang snake talaga, mga dude, sign po yan ng transformation ng buhay po ninyo, na magpapalit na lahat ng hirap, matatanggal na yan. Kumbaga, mga dude, na parang ahas na nagtatanggal ng balat, yan na po yun. Panibagong phase na po kayo ng buhay po ninyong magtiwala pa rin po sa proseso ng infinite source or sa paraan po ni God. Yan po, divine timing ng higher power. Alright? So, mga dude, sana may nakuha po kayo dito kahit paano. Ingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa mga nag-like, nag-subscribe. Thank you po, mga dude. Ingat po.